Isa na namang magandang araw. Dahil nagpakita si Haring Araw, bilis-bilis tayong naglo-load ng ating mga items. Mahirap na, baka bigla na namang umulan. Salamat po sa nag-order. Magbibigay lang ako ng kaunting tips sa mga taong gusto ring magnegosyo tulad ko. Pagninegosyo hindi madali. Minsan nakikita natin sa ibang negosyante na ang dami-dami nilang benta. At dahil doon, akala natin pag nagtayo tayo ng negosyo, ganun din. Magkakaroon agad ng maraming customers. Pero ang realidad ng pagninegosyo, hindi laging matagumpay. Kailangan mo ng dedikasyon, sipag, at diskarte. Wala naman kasing yumayaman agad pagbukas pa lang ng kanilang negosyo. Dahil ang mga problema, pagsubok, at pagkawala ng sales, ang magiging dahilan para malaman natin kung ano ang dapat nating gawin para magkaroon ng benta. Nung una, dumadaan talaga sa araw na walang benta. Pero kailangan tibayan natin ang ating puso. Hindi dahil sa walang benta, susuko na tayo. Isipin natin ang mga dahilan kung bakit nagsisikap tayo. Huwag nating ima-mindset na kailangan magkaroon agad tayo ng ROI. Return of investment agad-agad. Sabi ng mga expert, kailangan daw ng 3 months bracket para magkaroon ng ROI. Pero base sa karanasan ko, hindi lahat nagkakaroon ng ROI sa loob ng 3 buwan. Dahil hindi naman pare-pareho ng lugar ang mga negosyo. At iisipin na baka hindi para sa atin ang negosyo. Dahil lang nakikita lang natin ay yung kitang pumapasok. Imbis na tutukan natin kung paano mapapalaki ito. Tandaan natin, earnings will follow. If we will work hard first for it, dapat open-minded tayo. Kailangan okay lang sa atin na tumanggap ng mga opinion sa ibang tao para magkaroon tayo ng kita. Kasi hindi naman dahil tayo yung may-ari o tayo yung nagnenegosyo, kaya alam na agad natin kung anong gagawin. Isa sa magandang gamitin ang platform ng social media. Dahil halos lahat naman ngayon active na sa paggamit ng Facebook, TikTok, at Instagram. Salamat po sa pakikinig.